Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Lahat ng tao sa coffee shop ay nakatingin sa kanila. At namula si Karen sa kahihiyan. Hindi na niya nagawang tanggapin pa, ang mga kalokohan ni Sarah. Nang marinig niyang pinahiya ng kanyang pinsan si Alex, na nagpapahiwatig na si Alex ay mas mababa. Hindi na siya nakapagpigil pa. Ika-21 na kabanata. Ang misteryosong babae. Napahawak sa pisngi si Sarah, at hindi makapaniwalang tumingin kay Karen. Hindi ako makapaniwala na sinaktan mo ako dahil lang sa tol-unang iyon. Obvious naman na kampi ako sayo. Ang mga salita ni Sarah ngayon, ay maaari na maging dahilan para mawalan siya ng kapalaran kay Alex. Kung makukuha lang niya si Alex, ang kanyang buhay ay magbabago ng malaki, at magiging napakayaman ito. Para kay Karen, na nahuhumaling magpakasal sa isang mayamang pamilya. Ang pagkawala ng pagkakataong ito ay hindi katanggap-tanggap. Nagpatuloy pa rin si Sarah. Gumagawa ako ng favor para sa'yo, alam mo yun. Ano ang pinagsasabi mo? Boyfriend ko na si Alex. Sarah, please treat him with respect. Sabi ni Karen habang naglalakad papunta kay Alex. Yumakap siya ng bahagya sa dibdib ni Alex, at pinandilatan si Sarah. Hindi rin inaasahan ni Alex na paninindigan siya ni Karen laban kay Sarah. Kung mananatili pa siya rito, alam niyang lalala ang sitwasyon. Kaya naman hinikayat niya ang dalawang magpinsan na magkasundo sa isa't isa. At saka siya umalis. Nang wala na si Alex, unti-unting kumalma si Karen at nakonsensya sa pagsampal kay Sarah. Napahagik-gik si Sarah nang makitang hindi alam ni Karen kung paano hihingi ng tawad sa kanya. Nakita ni Karen na tumatawa si Sarah, at nagtanong, "Sarah, okay ka lang?" Sinaktan ko si Sarah, naisip niya. Bakit siya tumatawa ng nakakaloka? Ang malakas na sampal sa kanyang pisngi ay nagdulot ba ng ilang pinsala sa utak. Karen, alam ko kung ano ang binabalak mo. Ngayon mo lang ako sinaktan dahil gusto mong pakinggan ka ni Alex, tama ba? Bagamat sa isip ni Sarah, ay ito ang plano ni Karen. Napahimod siya sa kanyang pisngi na namumula at masakit. Sabay nagreklamo. Karen, kung gusto mong kunin ang atensyon ni Alex, lakasan mo pa ng kaunti. Yung namumula ng husto ang mukha ko. Saka lang nakahinga ng maluwag si Karen. Nawala ang kaba ni Karen. Buti na lang at parang walang brain damage si Sarah. Sige, nasaktan kita ng sobra. Huwag mo sana akong kamuhian. Kapag nakuha ko na siya kung kailan ko siya kailangan, sisiguraduhin kung makikinabang ka rin. Marahang hinaplos ni Karen ang mukha ni Sarah, habang nagsasalita. Sagot naman ni Sarah, syempre. Alam ko na galing si Robert, sa mayamang pamilya. Kapag nangyari ito, alam kong bibigyan mo ako ng $1,000, hindi ba pinsan? Napakurap si Sarah kay Karen. Gayunpaman, hindi alam ni Sarah na hindi pala si Robert ang tinutukoy ni Karen. Syempre, ngumiti si Karen. Hanggat gumagana ang lahat kay Alex, ang $10,000 ay magiging balewala. Mabilis na nakalimutan ng dalawang magpinsan, ang naunang pangyayari. Nagpatuloy si Sarah. Tama. Di ba sabi mo dati, may super rich na binata, ang pumunta sa bangko ninyo? Nandoon ba siya nitong mga nakaraang araw? Pwede mo bang makuha ang number niya para sa akin? Ang mga mata ni Sarah ay kumikinang. Ang kanyang mga puso ay napuno ng pag-asa. Syempre, hahabulin mo siya. Kailangan ng swerte para makahanap ng ganyang mayaman. Sa isip ni Karen. Ano ka mo, gusto mo ang numero ng cellphone niya? Diin na tanong ni Karen. Mahirap humanap ng mayaman. Syempre, kailangan kong habulin ang isang ito. Kailangan ko lang ng contact information niya. Pagkatapos ay gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang makipag-date sa kanya. Malungkot na sabi ni Sarah. Isinaalang-alang ni Karen, ang mga salita ni Sarah, at naging balisa. Ilang araw na siyang hindi napapasyal sa bangko. Hayaan mo kapag nakita ko siya. Hihingiin ko ang cellphone number niya, para sa iyo. Magaling, salamat Karen. Ngumiti ng matamis si Sarah at nagpatuloy. Gusto ko talagang makilala ang mayamang iyon, sa lalong madaling panahon. Ini-imagine ko na sobrang gwapo niya, pero di bale basta may pera. Okay na iyon. Gusto ko ang kasing yaman niya sa tabi ko. Lihim na natuwa si Karen. Sa kabutihang palad,
Walang alam si Sarah, sa sitwasyon ni Alex, natatawa si Karen sa tagpong iyon. Sarah, ang mayamang lalaki na pinapangarap mo, ay si Alex. Sabi mo gusto mo siyang ligawan, pero tinatrate mo siya bilang walang kwenta. Sa isip ni Karen. Habang ang dalawang magpinsan ay naliligaw sa sariling pag-iisip. Bumalik na si Alex sa paaralan. Pagdating niya, pasado 6:00 na ng gabi. Nakaramdam siya ng kaunting gutom, kaya pumunta siya sa restaurant ng campus. Ang Beautiful Cuisine. Ang Beautiful Cuisine ay isang pribadong restaurant na may ilang beses na kapasidad ng cafeteria ng campus. Medyo marami na ang mga estudyante sa loob ng restaurant. Naglakad si Alex patungo sa front desk at pumili para umorder. Tapos may narinig siyang nagsalita sa likod niya sa panunuya. Akalain mong ang mga tao ay hindi tumitingin sa salamin bago sila lumabas ng bahay. Hindi ko akalaing makakakita ako ng mga taong ganyan dito. Ang pagkain sa restaurant na ito ay malamang nakatulad ng buwan ng gastos sa pamumuhay ng mga mahihirap. Bakit ang isang palaboy na ganyan ay handang gumastos ng napakaraming pera sa isang kainan lang? Malamang ito ay galing sa nakaw o sa hindi magandang paraan. Napaisip si Alex sa sarili. Ang gusto ko lang naman ay ang kumain ng masarap na pagkain dito. Sino ang mga taong ito? Bakit ba ang sama ng loob nila sa akin? Sa puso ni Alex, isang namumuong galit ang lumalaki. Lumingon siya, at nakita niya ang 3 babae na papalapit sa kanya. Lahat sila ay nakasuot ng fashionable na damit. Katulad ng mga nakita niyang hipster na suot sa kalsada. Gayunpaman, hindi kilala ni Alex ang 3 taong ito. Bakit nila ako kinukutya, kung hindi naman nila ako kilala? Habang naguguluhan si Alex, naglakad ang 3 babae nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi naman ako ang pinag-uusapan nila. Sa wakas ay naintindihan na ni Alex. Naglakad ang 3 babae sa harapan ng restaurant at tumayo sa harap ng pang-4 na babae. Ang 3 babae ay nag-cross arms doon at ngumunguya ng bubble gum. Habang sinusuri nila ang isang babae nang may paghamak. Napatingin si Alex sa pang-4 na babae, nang may interes. Halatang lumang-luma na at mumurahin ang damit niya. Nakita niya ang suot na puting t-shirt, at pants na maong na nasa estilo 7 o 8 taon na ang nakararaan. At isang pares ng canvas shoes na nilaban hanggang sa kumupas na ang kulay. Napatingin ang lahat sa babaeng ito. Ang pangalan niya ay Debbie Stonehill. At siya ang pinakamahirap na tao sa aming klase. Taon-taon, nakakakuha siya ng scholarship, dahil mahirap siya. At tingnan kung ano ang pinagkakagastusan niya. Kumakain sa pinakamahal na restaurant sa campus. Wala talaga siyang kahihiyan. Panunuya ng isang babae. Debbie, hindi ka ba talaga nahihiya sa ginagawa mo? Isa kang mahirap. Pero ngayon, pumunta ka talaga dito para kumain, at gumastos ng pera, na bigay ng school. Wala kang kahihiyan, ang kapal ng mukha mo. Sige, tingnan natin kung makakayanan mo ang mga darating pa sa iyo. Banta ng isa pang babae. Pagkatapos, nagsimulang hilahin ng 3 babae ang buhok ni Debbie. Hinawakan siya ng isa sa kamay. Habang ang isa naman ay humawak sa buhok ni Debbie at hinila siya ng malakas papaatras sa abot ng kanilang makakaya. Pinagtulungan ng 3 babae si Debbie. Nagpumiglas siya ngunit hindi siya makawala. Siya ay nasa bingit ng pagkabigo. Sa wakas ay naaninag na ni Alex ang mukha ni Debbie. Namumutla siya at walang make-up. Pero napakaganda niya. Mariing nakaawang ang manipis niyang labi. At nakapikit ang mga mata niya, kahit pinahihirapan siya ng gusto, ng 3 babae. Hindi siya gumawa ng anumang tunog. Walang maririnig na salita sa kanya. Tahimik lang itong tinitiis ang lahat ng pasakit. Sa huli, inihagis nilang 3 si Debbie sa lapag. Ito ang nararapat sa mga katulad mong hamak na mahirap. Napangiti ang 3 babae, at tumingin kay Debbie na bumagsak sa sahig. Habang nakahiga si Debbie sa sahig, ay dumating ang waiter para kunin ang order niya. Maingat niyang tinanong si Debbie kung may gusto pa siyang i-order. Gumapang si Debbie mula sa lapag, at tumingin sa waiter. At sinabi, "Pakidalhan ako ng 2 plato ng seafood risotto, at 2 bote ng Evian." Ang seafood risotto ay nagkakahalaga ng $25 bawat serving. At ang Evian ay nagkakahalaga ng $20 ang isang bote. Kahit na kung ihahambing sa lahat ng iba pang mga maluho na pagkain sa menu.
Ang mga pagpipiliang ito ay itinuturing na partikular na mahal. Nang marinig ng isa kung gaano kamahal ang in-order ni Debbie, masyado silang naiinis sa kanya. Siya ay karapat-dapat na bugbugin dahil sa paggastos ng napakalaki sa kanyang school allowance. Sigaw ng isa sa kanila. Hindi ko kayang uminom ng Evian. Hindi ko akalain na kayang inumin ito ng isang mahirap na talunan. Ipagkakalat ko ito sa lahat ng tao sa school para magalit sa kanya, at malaman kung paano niya inuubos ang pera na bigay ng paaralan. Kakain siya ng 2 serving ng sabay-sabay. Siya ay na-reincarnate ng mga gutom na multo. Sabi ng isa pang estudyante. Tila walang pakialam si Debbie sa mga naririnig niya na pangungot siya ng iba pang estudyante. Panay lang ang tingin niya sa chef na nagluluto sa may bintana. Hindi nagtagal, ay handa na ang 2 seafood risotto. Nagbayad si Debbie, at mabilis na lumabas sa restaurant, dala ang pagkain at mga bote ng Evian mineral water. Habang pinapanood ang pag-alis ng dalaga, napabuntong hininga si Alex sa sarili. Ang ganda talaga ng babaeng iyon, naisip niya. At alam niya sa kanyang sarili, na nagsasabi ang puso niya, ng totoo. Ang kalagayan ng pamumuhay ng kanyang pamilya ay napakahirap. Kaya naghanda siya na gamitin ang grant money para maging masaya sa pagkain ng mamahalin. Tapos narinig niyang sabi pa ng isa sa mga babae. May isa pa palang dukha dito. Mga kasama, tingnan niyo siya. Di ba parang dapat kasama niya si Debbie? Tingnan mo ang suot niyang damit. Siya ay perpekto para kay Debbie. Habang nakatalikod si Alex, nakita niya ang 3 babae na nakaturo sa kanya. Nakita na niya kung gaano kalupit ang mga ito, kaya ayaw niyang makipagtalo sa kanila. Tutal tapos na siyang kumain, kaya mabilis na siyang lumabas ng restaurant. Nung nasa labas na siya, nakita ni Alex ang likod ni Debbie. Bakit ang babaeng ito ay bumili ng 2 serving para sa kanyang sarili? Siya ay nagtaka. Naintrigue si Alex at napalingon kay Debbie. Sinundan niya ito. Pagkatapos ay umupo siya sa lupa sa tabi ng bato, at dahan-daang nagsimulang kainin ang binili niyang pagkain. Habang kumakain siya, 2 agos ng luha ang mula sa kanyang mga mata. Umiiyak siya ng mahina. Naririnig ni Alex ang kanyang pagsinghot. Hindi kaya siya nakakakain ng ganito kamahal na pagkain, at napaiyak siya ngayon dahil sa saya. Si Alex ay nagtataka. Walang sino man ang karaniwang nagdadala ng pagkain sa tabi ng lawa. Siguradong kakaiba ang kinikilos niya. Matapos mapanood si Debbie ng saglit, handa na si Alex umalis. Bigla niyang nakita si Debbie na nilapag ang pagkain at dahan-daang tumayo. Tiyak, hindi mo iiwan lahat ng basura mo ngayon tapos ka na kumain. Wika ni Alex sa sarili. Tunay na punk ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi umalis si Debbie. Sa halip ay lumumad siya sa lupa, sadyang nakaharap sa hilagang silangan at nagsimulang magdasal. Ano ang nangyayari? Bakit kailangan niyang lumuhod at magdasal pagkatapos kumain? Pagtataka ni Alex. Pagkatapos ay tumayo si Debbie at mabilis na naglakad patungo sa lawa. Sinusubukan ba niyang magpakamatay? Sumagi sa isip ni Alex ang ideyang iyon. Ang mga kilos ni Debbie, ang magbibigay ng kasagutan. Nanonood si Alex mabuti, habang naglalakad si Debbie papunta sa gilid ng lawa. Maya-maya pa, ay mabilis itong tumalon sa tubig. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.